Lagalag man, may tahanan ding binabalik-balikan. Saan man ako mapadpad, hinahanap ko pa rin ang mga malapulbos na buhangin ito. Dahil ang isla ng Boracay, ang islang bumago sa aking buhay. Sa 3 taong pamamalagi ko dito, naging miyembro ako ng Bugsay Rowing Team. At dito sa isla, isa sa mga taong nagmulat sa akin para mabuo ang kamalayan ko sa kalikasan ay si Tatay Bangaw. Bilang bantay gubat, malaki ang naging impluwensya niya sa akin para simulan ko ang advokasya ko para sa kalikasan. Kilalang kilala ang beach ng Boracay sa buong mundo. Ngunit para sa aming mga taga rito, may itinatago pa ang isla. Meron akong sekreto na ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Pero mamaya nyo na malalaman pagpasok natin sa kuwebang to. So dito pala mula sa entrance ng kuweba, dalawang bagay na yung madidinig mo, yung mga insect bats, saka yung dagat. Dahil may lagusan tong kuweban to, palabas sa karagatan. So, babayin na natin. At mula sa itaas, nagmamasid ang mga matang nanlilisik. Laking tulong din itong mga to sa mga tao, sa mga naninirahan dito sa Boracay, saka sa mga turista. Dahil sila yung kumakain ng mga insekto. Pagka sila yung nagbabalan ng population ng insect dito sa isla. Okay, ito na yung surprise na sinasabi ko sa inyo. Diba nasa Batcave tayo, pero tingnan nyo ito sa harap ko. Sea snake. Oo, may sea snake sa loob ng Batcave. Dahil nga may lagusan tong kuweba palabas ng dagat, dito umaahon yung mga sea snake para magpahinga. Naalala ko tuloy dito dati nung nakatira pa ako dito sa isla. Bonfire kami ng mga iba kong kabanda dun sa Puka Beach. At nagtutugtugan lang kami dun. Wala naman halos nangyari, kundi nagkatakutan lang. Dahil yung mga ganito naman, sabi nga ng mga eksperto, docile naman sila basta huwag mong gagambalain. Dito nanggagaling yung mga walo-walo na nakita natin. Ito yung lagusang palabas sa dagat. Kaya't ang kuwebang ito, isang sanktuaryo na para sa mga sea snakes o secret. Gaya nga ng nasabi ng mga eksperto, since hindi pa nawala yung pangangailangan ng mga ahas na ito sa lupa, ito, nakita natin dito sila nagkumpul-kumpul. Kadalasan, kaya sila nag-groupong ganyan, may pagtatalik na nangyayari. Ito namang isa, mukhang tapos na. Gusto nang bumalik sa dagat. Off to my next adventure. Kaibigan na divers, good friends. So ngayon, parang reunion dive nga to. Ngunit mula sa pag-ambon, biglang naging masungit ang panahon. At nagbabadyang si Rai na maganda ko sanang ipapakita. Welcome to my world. Ngunit ako ang nasurpresa. Dahil kung anong gulo sa ibabaw, siyang tahimik at payapa sa ilalim. Ang Kamia Wreck ay isang artificial reef na sinadyang ilaglag sa dagat noong 2001. Ginawa ito ng Boracay Association of Scuba Schools bilang pagsagip sa kanilang yaman dagat. 9 na taon na rin ang nakalipas. Ako man ay namangha kung paanong kumapit na ang buhay dito. Maraming isda ang nakatagpo ng kanilang tahanan. Ang nagpapahingang stonefish ayaw pa istorbo sa amin. Ang triggerfish,
Kailangan mag-ingat dahil kilala itong nag-aatake ng diver, lalo kung nagbabantay ng kanyang itlog. Ngunit ngayon, good mood at maamo ito. Dito kitang-kita ang daloy ng buhay sa ilalim. Ang maliliit na isda, biglang tatakbo sa takot pagdating na mas malaki at baka makain sila. At lingid sa kaalaman na marami, wala ang kagandahang meron sa ibabaw kung wala ang mga korales sa ilalim. Ang mga bahura kasi ang nagsisilbing harang para di lumayo at magpabalik-balik ang pinagmamalaking puti at pinong buhangin ng Boracay. Nagsisimula pa lang ang maraming pagbubunyag.